Hey guys! So ngayon tuturuan ko kayo kung paano mag-assembly and disassembly ng isang PC. First step, saksak nyo muna ang computer kung gumagana. Tignan muna ang computer kung gumagana. And then pag gumagana, tanggalin ito sa saksakan. And then mag-proceed na tayo sa pagbabaklas. Dito naman ay tinatanggal natin ang mga nakasaksak sa gilid kagaya ng power connector, keyboard, mouse, and VGA. Then pagtapos nyo nang tanggalin ang lahat, tanggalin ang mga screw sa gilid at para matanggal ang case ng computer. Pagkatapos, tanggalin ito ng dahan-dahan at ipapahiga nyo ito para madali tayo magbaklas ng mga parts ng computer. Tanggalin ang RAM. Dahan-dahan itong tanggalin dahil ito ay napaka-importante. RAM stand for Random Access Memory. Pagkatapos, tanggalin natin ang HDD. Dahan-dahan itong tanggalin dahil ito ay napaka-importante. The main storage component or store data permanently or semi-permanently for long-term access. Tapos, tanggalin niyo ang SATA cable. SATA cable stand for Serial Advanced Technology Attachment. To connect storage device like SSD or HDD or optical drives to the computer motherboard. Pagkatapos yung tanggalin ang SATA cable, tanggalin natin ang HDD or SSD dahil kanina hindi ko natanggal. At ayun na nga, natanggal na natin. Daan-daan itong tanggalin sapagkat ito ay importante. Dito naman, tanggalin natin ang screw ng power supply para ito ay matanggal. Pagkatapos yung tanggalin ng screw, dahan-dahan itong tanggalin at hawakan ito ng mabuti para hindi ito bumagsak sa motherboard. Tapos na nating tanggalin ang lahat. So mag-proceed na tayo sa mag-assembly. Ang una nyong isalpak ay power supply para hindi ito matamaan ng mga RAM or iba pang mga parts ng computer sapagkat ito ay napakabigat. At ikabit natin ang SATA cable na may 24 pin at iba pa. Pagkatapos, ibalik ang screw ng power supply para hindi mo ito makalimutan sapagkat pag nakalimutan mo ito, may posibilidad itong babagsak.
Pagkatapos, ikabit natin ang HDD. Tingnan muna ang HDD kung nakasalpak ito ng mabuti. Dahil pag mali ang pagkasalpak, may posibilidad itong hindi magpa-function ng maayos. Pagkatapos, isalpak ang SATA cable sa HDD. Tapos, ikabit ang may 4 pin na may pa-L. Kaso nga lang, hindi ko na ipakita sa video. Nag-struggle ako sa pagkabit sapagkat mahina ang aking mata, hindi ko masyadong makita ang pagsasalpakan. Pagkatapos, kunin niyo ang RAM. So may nakikita kayo diyang hati sa gitna. Yan ang palatandaan kung saan isasalpak ang RAM para mabilis itong isalpak. Nag-struggle ako sa pagsasalpak dahil hindi ko masyadong makita ang pagsasalpakan. So, fast forward natin. Ayun na nga, success tayo sa pagkakabit ng RAM. Pagkatapos, isalpak ang mga nasa gilid kagaya ng BGA and power connector, mouse, keyboard. Pagkatapos, kunin ang case ng computer at ibalik ito ng dahan-dahan at ibalik ang screw. Pagkatapos, i-switch ang computer kung gumagana ba talaga.